Ang ekonomiya ay isang sistema sa isang lipunan kung saan ang yaman ng bansa ay nakukuha sa pakikipagkalakalan at pagtatrabaho. Sa kasalukuyan, sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas na ang pambansang ekonomiya ay patuloy na umuunlad. Ngunit, ramdam kaya ito ng mga mamamayan ng ating bansa? Sa tingin mo ba naunlad ang ekonomiya ng Pilipinas? Sa tingin ko ay hindi. Dahil marami mga Pilipino ang nag-iibang bansa dahil tingin nila doon sila uunlad kumpara dito sa Pilipinas. Hindi. Bakit? Dahil sa mga nangyayari ngayong panahon, tulad ng mga krisis, korupsyon. Sa tingin mo ba umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi. Bakit? Kasi dahil sa gobyerno, puro korupsyon, kagaya ng pork barrel. Bakit kaya nila nasasabi ang mga iyon? Samahan niyo kaming hanapin ang kasagutan kung bakit ilan sa ating mga kababayan ay hindi maramdaman ang kaunlaran. Ito ang 6-9. Umaga pa lamang ay naglilibot na si Mang Jong sa kanilang lugar upang mangubra ng mga taya mula sa kanyang mga suki. Siya ay 60 taong gulang na at matagal na sa ganitong larangan. 34-7. Ito, sinyo. 7-11. Hala kayo si 7-11. Ato mama? Gano'n na ho kayo katagal na kobrador? Oh, 30 years, no? Kami. Magbuhos pa eh. Magbuhos pa. 10, 30 years? 16 yan na. 16. Second ball. May tuturing niyo po ba na hanap buhay ang pagkukobrador? Oo. Oo, dito nakakuha ng ano eh. Na ikabubuhay eh, pang araw-araw eh. Nasa magkano naman po ang kinikita niyo sa isang araw? Ba, conforme eh. Kunyari sa makalimandaan kami, 50. Limandaan, may 50. Pagka lumaki pa, mas malaki pag may patama. Masaya. May porsyento na, di ba? Siya naman si Aling Judith, 58 taong gulang. Bukod sa pagkakaroon ng tindahan, isa sa pinagkakakitaan niya ay ang weteng. Todo na. Okay na. Gaano na po kayo katagal na magkukubrador? Since 2007. 2007. May tutuloy ko siyang hanap buhay, pero walang fixed income. Kasi umaasa lamang sa patama. Ano po yung patama? Halimbawa, tumama ka sa pamigay ng number. Halimbawa, katulad yan, tumama ng 32-1. Pagka yun ay pinamigay mong number, o yun ang nakuha mong ligaho, kumbaga ligaho kung tawagin, ay may patama ako halimbawa 20, may kita akong 20. Sa 20, may kita akong 2,000. 10%. At Pero hindi ako kabo. Ano lang ako, kubrador lang ako. Hindi ako ang nag-hawak sa inyo. Okay, meron akong pinaka-manager. Saan po kaya napupunta yung mga tinataya ng tao? Basta ano, sa bangka. Sa bangka, kay Don Ramon. Sa bangka yun. Sapat ba ang kanilang kinikita sa pagkukubrador upang tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Ang susunod naman natin na kakapanayamin ay lubos na naiiba ang pinagkakakitaan sa kung sino mang mangangalakal. Itago na lang natin siya sa pangalang Annalyn. Bali, ilang taon na po ba kayo nang mapasok kayo sa ganitong klaseng trabaho? So, nag-asawa ko ay 6 doon. Sa Sumaybiro, hindi ko lang din ang dati. Tapat na flying din. Nasa din ako doon. Pero alam naman hindi pa ako. Pagka talagang walang lang.
ano sa nasa pero yung sasabihin lalabas, hindi, parang table lang. Kasi hindi Bali, pa ulit. 16 anyos po kayo. Hindi naman na, pagkain talagang walang kailangan na walang bigas, walang Siyempre ako na nakakilos. Sana parang palihim lang. Ayan din naman sa barangay dito. Yung cyber sex. Isang buwan lang. Sa isang buwan ka, pero isang beses ka lang pwede lumabas doon. 50-50 ang labanan doon. Hanggang sa sinama ko nung mismo yung bugaw, mismo mamasang na kong tawa sa Asian na hotel sa Maynila. Yung nakapasok sa mga ganito. Bali, ano po ba ang nagtulak sa inyo para pasukin ang ganitong klaseng trabaho? Ginusto ko din. Wala akong sinisisi. Bali ako tumambay dyan sa 3 na buwan ko. Yung nagkahulihan sa kanto. Kala may easy money kung tawagin. Kung sabi natin, easy money. Hindi nyo lang nasa inyo yung pera. Minsan, merong customer na nakuha na yung sabtulan nyo, nakuha ni, di ba na sa bugaw, kung totoo sa 100 lang yun, kinuha ay 150, pero hindi nyo pa na ibibigay. Meron ganun naman, nagamit nyo ba, hindi ibibigay. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na ang trabaho ni Mang Jong at Aling Judith ay ilegal. Ngunit ito ay tila pangkaraniwan na lamang na eksena. Gayon din naman ang trabaho ni Annalyn. Ngunit ang paraan ba ni Annalyn para kumita ay katanggap-tanggap sa ating lipunan? Para sa inyo po ba, illegal po bang weteng? Illegal lang. Pero wala nang magagawa pa ang gobyerno natin dahil yan ang tradisyon. Kayo po ba, ikinakahiya niyo po yung ganitong klase ng trabaho? Hindi rin. Kasi naman magnakaw ako, di ba? Pero may konti, syempre. Pero hindi alam ng anak ko yung trabaho ko. Dapat rin bang maging usapin sa lipunan kung ano ang mga maaaring maging hanap buhay ng bawat individual? Maituturing bang rason ang mga trabahong mayroon sina Mang Jong, Aling Judith at Annalyn kung bakit tila usad pagong pa rin ang pag-unlad ng ating ekonomiya? Oo, maituturing natin itong rason kaya't matumal ang pag-angat ng ekonomiya. Ito ay sa kadahilanang ang kanilang pinagkakakitaan ay hindi nakakapag-ambag sa kaban ng ating bayan. Sa madaling salita, informal settlers. Subalit hindi lamang sa kanila dapat ibuhos ang sisi, sapagkat hindi lang naman ang kanilang pinagkakakitaan ang may kasalanan. Hindi lamang sila ang may kasalanan. Marahil ay dahil na rin sa kahirapan ng buhay kung kaya't sila ay napunta sa kanilang kinasasadlakan. Ang ekonomiya ng bansa ay hindi lamang responsibilidad ng isa, ng 2 o ng 3. Ito ay responsibilidad ng lahat ng mga mamamayan na naninirahan sa bansang ito. Maging sa iyo ay may nakaatang ng responsibilidad kung paano ka makakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ikaw, anong plano mo?